Vince, point of view. Mapait akong napangiti habang tinitingnan ko ang mga litrato nila Byron at Juliet para sa kanilang prenup photoshoot sa social media. Kita ko ang saya sa mukha ng babaeng palihim ko lang na iniibig habang nasa bisig siya ng aking kaibigan. Sa wakas, ikakasal na siya. Sa ilang taon kong tinatago ang aking nararamdaman para sa kanya, dito rin pala magtatapos ang lahat. Meron akong nararamdaman na panghihinayang. Kung sana noon pa, may lakas ng loob na ako para ipaalam sa kanya ang aking nararamdaman, baka hindi ganito ang aking nakikita. Baka ako itong kasama niya sa photoshoot. Pero nakatadhana talaga na ganito ang mangyari. Magkaibigan kami at hanggang dun lang ang tingin niya sa akin. Pangarap niyang maikasal at si Byron ang tutupad nun. Gusto niya si Byron na kahit ipinagkasundo lamang sila, agad siyang pumayag kasi gusto niya to. Inoff ko ang aking phone para hindi ko na makita mga litrato na nagpapadurog lamang ng aking puso at pagkatao. Napabuga ako ng hangin at napatingala sa kalangitan na tanging buwan lamang nagbibigay liwanag sa paligid. Ngayong ikakasal na siya, dapat ko na ring bitawan ang nararamdaman ko at tuluyan ng mag-move on. Yun ang nararapat. Kasalanan ng umibig sa babaeng may asawa na. Gusto kong tingnan siya ng maayos sa mata na walang konsensyang nararamdaman kasi nagkagusto ako sa kanya. Nakasandal ako sa harapan ng aking sports car. Nasa malawak na racing area ako ngayon. Dito ako tumatambay kapag may malalim na iniisip. Ngunit nadistorbo nga lang ang aking pagmumuni-muni nang tumunog ang aking phone. Binaba ko ang tingin dito at nakita ko ang pag-ilaw ng screen. Kasabay ng pagkita ko sa pangalan ng aking kaibigan na si Byron. Kumunot ang noo ko pero sinagot ko ito. Nilagay ko sa tapat ng tenga kong phone. Byron, nasan ka? Bungad niya. Bakit? Racing tayo. Napaalis ako sa pagsandal sa aking sports car dahil sa kanyang sinabi. Ha? Bakit tayo magre-racing? Kasal mo na bukas ah. Naandyan ka, di ba? Pupuntahan kita. Teka! Napamura na lamang ako ng binaba niyang tawag. Nabahala ako sa kanyang inalok. Kasal niya bukas tapos balak niya magpaligsahan kaming dalawa? Anong pumasok sa kukote nitong kaibigan ko? Ilang minuto ko siyang inabangan bago siya dumating kasamang kanyang pulang sports car. Agad ko siyang sinalubong paglabas niya. Anong problema, Byron? Kasal mo na bukas ah. Gusto mo si Juliet, di ba? Nanlaki ang aking mga mata sa salubong niya sa akin. Ano? Alam ko na gusto mo siya. Nang nakarecover ako sa kanyang sinabi, pagod ko siyang tiningnan. Ano naman ngayon kung gusto ko siya? Ikakasal din naman siya sa'yo eh. Umuwi ka na, Byron. Wala akong oras para makipaglokohan sa'yo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng isa kong balikat. Bibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang lahat ng ito. What? Magpaligsahan tayo, Vince. Kung sino mananalo sa ating dalawa, siyang magiging groom ni Juliet. Napasinghap ako sa narinig. Tarantado ka. Sumalubong ang aking kamao sa kanyang mukha at hindi man lang siya lumaban. Umatras lamang siya at tawang-tawa. Agad ko siyang kinwelyuhan. Galit na ngayon. Anong akala mo sa kasal niyo ni Juliet? Laro? I'm giving you the chance, man. Ayokong maikasal sa babaeng hindi ko gusto. Nanlaki ang aking mga mata. Ngumisi siya. I'm doing this for you. Kaya dapat mo akong talunin kung ayaw mo akong maikasal sa kanya. Napamura ako at itinulak siya. Uuwi na ako. Gusto ka ni Juliet at pangarap niyang maikasal kaya hindi mo dapat ito ginagawa. Pinagkasundo na kayo. Hindi mo man siya magugustuhan ngayon, magugustuhan mo rin siya kalaunan. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Kung mahal mo naman pala siya, bakit mo siya ipapaubaya sa akin? Magiging miserable lang ang buhay niya sa akin, Vince. Kaya talunin mo ako ngayon. Umigting ang aking panga. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Yun nga, I'm giving you a chance. Mas mahalaga ang pagkakaibigan natin, bro, kaysa sa iba. Ayokong magalit ka sa akin kasi pinakasalan ko ang babaeng pinapangarap mo. At isa pa, useless na rin ang buhay ko kaya tanggapin mo ang hamon ko. Pwede ka namang magpatalo kung gusto mo talagang ikasal si Juliet sa akin, di ba? Tiningnan ko siya. Tinitimbang ko kung nagbibiro lang ba siya o nagsasabi siya ng totoo. Gusto kong sabihin niya mismo sa akin ngayon na nagbibiro lamang siya. Pero wala akong makita sa mukha niya. Seryoso siya sa alok niya. Pinatunog ko ang sports car ko. Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo.
Huwag mo ipapaalam kay Juliet ha. Sa ating dalawa lang to. Magagalit yun. Napatingin ako sa kanya nang sinabi niya yun sa akin. May ngiti sa kanyang labi bago siya pumasok sa sports car niya. Alam ko ang ngiti na yun. Imposibleng wala siyang gusto kay Juliet. Sinungaling. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa pero pagbibigyan ko na lang para matapos na ito. Ikakasal na siya bukas. Kaya siguro gusto niya ng huling paligsahan sa akin bago siya maging asawa kay Juliet. Nang magkatabi na ang aming sasakyan, binuksan niya ang kanyang bintana at ngumisi sa akin. May helmet na siya sa loob. May the best man win, Vince. Napailing na lamang ako sa kanya at napahawak sa aking manibela. Hindi ako kailanman nagpapatalo pero sa puntong ito, pagbibigyan ko ang aking kaibigan. Hindi ko alam ang laman ng kanyang isipan ngunit batid ko naman na walang katuturan to. Ikakasal na siya bukas. Ready ka na, Vince? Pasigaw niyang sabi at pinaandar ang kanyang kotse. Gumawa to ng ingay ngunit hindi pa siya humaharurot. This is ridiculous, Byron. I'm serious, Vince. Seryosohin mo to. Hindi man lang siya nagbilang. Humarurot siya bigla. Tinapakan ko agad ang accelerator at pumaharurot na rin. Sobrang bilis ng patakbo ni Byron na halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko dahil sa usok. Saglit lang din yon dahil agad ko siyang naabutan. Kaso mas lalo niyang binilisan. Hindi na rin ako nakipag-agawan sa una kasi tanggap ko na rin naman na ikakasal na sa kanya si Juliet. Kaso nagulat ako nang humina ang kanyang pagmamaneho. Kaya naabutan ko siya. Binuksan niya ang bintana at nagulat ako na wala na siyang helmet. Kita ko nang umingiti siya sa akin at may basa sa kanyang mga mata. Panalo ka na, Vince. Alagaan mo si Juliet para sa akin. Namilog ang aking mga mata sa sinabi niya. At bago pa man ako makapagsalita, iniliko ni Byron ang kanyang kotse at napangangan na lamang ako nang binangga niya ito sa isang concrete barrier. Madalian akong napabrake at lumabas sa aking sports car para puntahan sana ang kotse. Kaso, bigla itong sumabog. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan at hindi makapaniwala. Byron, anong ginawa mo? Agad na akong tumakbo ron dahil baka mailigtas ko pa ang aking kaibigan. Juliet's point of view. Napabangon ako mula sa aking higaan nang may narinig akong pagkabasag. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Lalo na nang makita ko na picture frame namin ni Byron ang nabasag. Agad ko itong nilapitan para pulutin ito kaso nasagi kong basag kaya't nagkasugat ako sa daliri. Ouch! Nakagat kong ibabang labi ko at pinadugo to. Bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si Mama na takang-taka. Ano yung nahulog, anak? Picture frame po namin ni Byron. Pinulot ko kaso nagkasugat po ako. Nagmamadaling lumapit si Mama sa akin at hinawakan ang aking kamay. Kita ko ang kaba sa kanyang mukha kaya't napakunot ang aking noo. May problema ba, Mama? Wala naman, anak. May paniniwala lang kasi na kapag may nabasag ay may masamang mangyayari. Nakausap mo ba si Byron bago ka humiga kanina? Oo naman, Mama. Natutulog na yun ngayon kahit ayoko na pong istorbohin. Paniwala lang naman yun, Mama. Hindi yun totoo. Tumango siya pero kita ko pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alika, hugasan muna natin at gamutin yung sugat mo. Ikakasal ka pa naman bukas. Napangiti ako sa kaniyakap si Mama. Ano ba yan? Mamimiss kita, Mama. Ano ba naman yan? Magkikita pa naman tayo eh. Lilipat ka lang ng bahay. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi dahil sa inyo, maikakasal ako kay Byron. Hindi ko siya makikilala kung hindi mo kaibigan ng ina niya, Mama. Wala yon. Mabuting tao namang si Byron eh. Alam ko yon kasi kilala ko ang nagpalaki sa kanya. Pati nga ang kaibigan mong si Vince ganun din. Magkakaibigan kami ng mga mama nila kaya't kilala ko sila. Nakilala ko sila Byron at Vince dahil magkaibigan ng mga mama namin mula noong mga bata pa sila. Hanggang sa nag-asawa na. Kaya hindi na rin nakapagtataka na kaibigan ko rin ang mga anak nila. Kaso nga lang nahulog ang loob ko kay Byron. At masaya ko na sa kanya ako ipinagkasundo. 4 kami na magkakaibigan. Originally, 3 lang talaga kami. Pero dahil may kaibigan ako sa school na si Kriza, nasali na siya sa amin. Naalala ko pa kung gaano sila kasaya nang inanunsyo ang engagement namin ni Byron. Ang swerte ko kasi may mga kaibigan ako na katulad nila Vince at Krisa na suportado sa amin
at sapat na yon para sa akin. Kinaumagahan, naging busy ng lahat dahil ngayon na ang araw ng kasal. Maaga akong ginising para maghanda. Hindi ko na nga mahagilap ang aking pamilya dahil may kanya-kanya itong ginagawa. Kaya ang kaharap ko ngayon ay ang mga kasambahay na lang at ang mag-aayos sa akin. Hindi pwedeng hindi matuloy, Fred. Kailangan nating tanggapin. Our daughter will understand. Sabay kaming napalingon sa may pintuan nang umalingaw-ngaw ang boses ni Mama. Halatang problemado to kaya't kinabahan ako. Hindi malinaw sa aking tengang kanyang sinabi pero ramdam ko sa boses niya ang pagka-stressed. Pwedeng pakihinto muna ang makeup? Pupuntahan ko lang si Mama saglit. Tumango ang makeup artist at umatras. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at nagtungo sa pintuan. Nadatnan ko si Mamang nakapamewang, kunot ang noo at halatang nabahala sa kanyang katawag. Mama, may problema ba? Agad na ibaba ni Mama ang phone nang makita ko. Ngumiti siya sa akin at umiling. Wala naman anak. May problema po ba sa kasal? Agad siyang umiling. Wala anak. It's just a minor problem. Sa reception. Pasensya na anak ha, don't worry. Bumalik ka na ron para matapos ka na. May duda pa rin sa akin pero dahil ngumiti si Mama, naniwala ako sa kanya. Bumalik ako sa pwesto ko kanina at tinapos ang pag-aayos. Ngumiti ako sa salamin at excited para sa araw na ito. Handa na akong maging si Mrs. Gomez. Nang natapos na akong ayusan at pagsuot ng aking wedding gown, napatingin ako sa salamin. Hindi na mawala ang ngiti sa aking labi dahil bumagay sa akin ang wedding gown na ilang milyon din ang presyo. Anak, napangiti ako kay Mama nang makitang bihis na rin siya. Kita kong panunubig ng kanyang mga mata. Mama, pinasadahan niya ako ng tingin bago siya lumapit at hinawakan ako sa kamay. Anak, masaya ka ba ngayon? Yes, Mama. I'm happy. Humigpit biglang kanyang hawak sa aking kamay. Mama, what's wrong? I'm just happy, anak. Tandaan mo na mahal ka namin. Okay? Mahal na mahal ko rin kayo ni Papa, Mama. Thank you for being my mother. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mga mata at niyakap ako. Niyakap ko rin siyang pabalik pero hindi ako umiiyak dahil baka masira ang makeup ko. Tiniis ko na lang ang emosyon ko dahil ayokong pumangit sa araw ng kasal ko. Sana mapatawad mo kami, anak. Namilog ang aking mga mata sa ibinulong ni Mama. Litong-lito ko siyang tiningnan nang kumalas siya sa yakap ko. Pero ngumiti lamang siya at umatras na dahil mauuna siya sa simbahan. Nanatili akong lito't hindi maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi pero nagbigay ito ng matinding pangamba sa aking puso kahit hindi naman dapat. Ipinilig ko ang aking ulo. Pilit iniwala sa sistema ko ang negatibong pag-iisip dahil kasal ko ngayon. Ayokong mag-isip ng masama ngayon. Nang nasa labas na kami ng simbahan, ramdam ko ang panlalamig ni Mama kaya't napatingin na ako sa kanya. Nagre-ready na kasi ako sa pagpasok nang lumapit siya bigla. Nasa loob na kasi siya ng simbahan, pero nagpunta talaga siya sa akin para lang iparamdam sa akin ng ganito. Mama, ayos ka lang ba talaga? Kanina pa po ako nag-aalala eh. Kaya mo ba? Umiling siya at hinawakan ako ng mahigpit. Wala anak. Huwag mo na akong isipin. Papaanong hindi kita iisipin kanina kapag ganito? Ready na po. Natigilan ako sa pagsasalita at napatingin sa pinto ng simbahan na bubuksan na. Binitawan ni Mama ang kamay ko at ngumiti sa akin. Kung ano man ang problema mo, Mama, mag-uusap tayo pagkatapos ng kasal, okay? Tumango si Mama at nag-iwas na ng tingin. Nang bumukas na ang pinto, humarap na ako at ngumiti. Humahataw na rin ang puso ko sa kaba at excitement. Idagdag pang musika na parang umaakay sa akin sa paglalakad sa aisle. Araw ko ngayon, dapat lang na maging masaya ako. Hindi ako dapat nagpapaapekto sa mga negatibo. Malaki pangiti na aking iginagawad habang papalapit pero sa gitna nun, bigla na lamang akong tumigil sa paglalakad nang napansin na ibang naghihintay sa akin sa harap ng altar. Naibaba kong kamay ko mula sa pagkakahawak sa bouquet at nagpalingalinga. Huminto rin ang musika at pumalit ang mabilis na pagpintig ng puso ko. Hinanap ng aking mga mata ang pamilya ko.
Nakita ko si mama na yumakap kay papa, umiiyak na. Napasinghap ako't muling tumingin sa harapan. Humakbang palapit sa akin ang lalaking hindi ko inaasahang naghihintay sa akin. Napaatras ako ng isang beses. Anong ibig sabihin nito? Nasaan si Byron? Hinahanap ng mga mata ko ang pamilya ni Byron. Narito sila. Lalapitan ko na sana sila kaso nahuli ni Vince ang aking braso. Napatingin ako sa kanya. Anong ginagawa mo, Vince? Anong ibig sabihin nito? Konti lang naman ang bisita namin kaya't napatingin ako sa kanila. Hindi man lang sila nagulat. Parang inaasahan pa nila ito. Pero bukod sa akin, may isa ring nagulat. Si Krisa na siyang maid of honor ko. Kita ko ang pandalaki ng mga mata niya. Magtungo na tayo sa harapan ng pare, Juliet. Ani Vince sa malamig na boses. No! Ba't ako magpapakasal sa'yo? Nasaan si Byron? Lumapit na si mama sa akin pati na rin ang mama ni Byron at Vince. Sa sobrang kalituhan ko, muntik na akong mahilo. Anak, kumalma ka muna. Ani mama. Nasaan si Byron? Kaya kabang ka ba kanina kasi may nangyari? Nasaan na si Byron? Bakit wala siya rito? Bakit si Vince ang groom ko? Iha, Byron is... Umalis si Byron. Ani Tita Bianca, ang ina ni Byron. Umalis siya kagabi. Napasinghap ako. We cannot cancel this wedding, Iha. Parte ito ng negosasyon ng dalawang pamilya. But since my son is gone, Vince will be your new groom. No. Nanghihina ako. Tiningnan ko si Vince. Wala man lang siyang reaksyon. And you allow this to happen? Anak, kaibigan mo rin naman si Vince. Parehas lang naman sila ni Byron. Please understand, anak. Hindi pwedeng hindi ito matuloy ngayon eh. Malaking perang nakalaan para dito. Our business will expand and... Vince is your friend. Please anak, hindi pwede itong i-cancel eh. Hindi ko maintindihan. Bakit dito pa sa simbahan? Kabastos-bastos ito. Dito pa talaga kami nagdadrama. Ngayong wala si Byron, dapat hindi na ito matuloy. He ran away. He didn't want to marry me. And yet, nakahanap agad sila ng ipapalit at kaibigan ko pa talaga. Nagbago ng tuluyan ang paningin ko para kay Vince. Naging maiksi na lang ang oras ng kasal dahil sa nangyari. Parang minabadali na lang kasi nawala na ng spark. Nawala ng excitement. Parang kagabi lang kausap ko si Byron tapos ngayon umalis siya. Hindi na ako makangiti-ngiti nang nasa reception na kami. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap ang lahat ng ito. At ngayon, napagtanto ko kung bakit kahit wala si Byron, ay tuloy pa rin ang kasal kasi hindi naman dahil may pagmamahal sa kasal na ito. Dahil ito ay purong negosyo lamang. Walang halagang nararamdaman ko sa puntong ito. Kaya ang tangi ko lang magagawa ay ang umiyak at magalit. Hindi ko alam kung bakit ka pumayag eh. Alam mo namang si Byron ang gusto ko. At si Krisa, hindi man niya sabihin sa akin pero alam kong may gusto siya sa'yo. Alam mo yun, 'di ba? Nilingon ko siya. Kabababa niya lang sa wine glass niya nang sabihin ko yun kaya't binalingan niya ako. Alam ko. Nagngit-ngit ang aking ngipin. Alam mo naman pala eh. Bakit? Let's not ruin our day, Juliet. Well, sinira mo ng araw ko. Nasaan ba si Byron? Bakit mo siya hinahanap sa akin? Hindi ba dapat nagpasalamat ka na lang na akong sumipot sa kasal na pangarap mo na sinira ni Byron? He's not with you right now because he doesn't wanna marry you. Accept it, Juliet. Lumabo ang aking paningin nang nanubig ang aking mga mata. Kita ko ang panlalambot ng kanyang paningin ngunit imbis na aluin ako, nag-iwas siya ng tingin. Buong magdamag akong umiyak sa aking kwarto pagkatapos ng resepsyon. Umuwi ako pabalik sa amin para lang magkulong at umiyak. Ilang beses kong tinatawagan ng numero ni Byron ngunit hindi na ito nakokontak. Bumagsak ang puso ko sa katotohanang umalis siya isang araw bago ang kasal namin. Ang akala ko ayos lang sa kanya na may kasal sa akin. He's so good to me. Sa aming magkakaibigan, mas nagkakasundo kaming dalawa kesa kay Vince. Kasi malambing siyang tao kumpara kay Vince na parang pinanganak sa Antarctica sa sobrang lamig. Hanggang ngayon kahit siyang ikinasal sa akin, malamig pa rin siya sa akin. Kahit ako dapat ang makaramdam ng ganun kasi ako nga ang nasaktan. Ako ang kawawa rito.
Sobrang pamamaga tuloy ng aking mga mata kinabukasan. Hindi pa nakatulong ang pagkatok ng kasambahay para lang ipaalam na nandito ang aking asawa. Ni hindi ko nga tanggap na asawa ko na si Vince. Wala lang akong magawa. Hindi ko magawang tumaliko dahil responsibilidad ito. Bababa ako mamaya. Isinarado na ng kasambahay ang pinto at binagsak ko muli ang sarili ko sa kama. Tiningnan ko ang singsing na nasa aking daliri. Iba ito sa inaasahan ko. Hindi ko akalaing si Vince ang maaasawa ko. Ni hindi ko pinangarap yon. Gusto siya ng kaibigan ko. Ngayon hindi ko alam kung paano ko haharapin si Krisa. Lalo na't ikinasal ako sa lalaking gusto niya. Isang oras kong pinaghintay si Vince sa sala bago ko tuluyang lumabas ng kwarto. Kasalukuyan niyang kausap si Mama paglabas ko. Ngunit nahinto nang makita ko. Nandito na pala si Juliet maiwan ko muna kayo. Tipid na ngumiti si Mama sa akin bago kami iniwan sa sala. Mag-impake ka na, ililipat kita sa bahay ko. Bungad niya agad sa akin. Ayoko. Bumuntong hininga siya. Kung ayaw mo, ako ang mag-iimpake at dito ako titira. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Ano? Bakit mo ba ito ginagawa? Kasal na tayo, Juliet. Hindi ko gusto to. Wala ka nang magagawa. Ikinasal pa rin tayong dalawa. Hindi dapat ako ang pinagbubuntungan mo ng galit. Gaya ni Byron, kaibigan mo rin ako. Kaya nga, kaibigan kita. Kaibigan ka rin ni Byron. Pero ginawa mo to. Pumayag ka rito. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman ko? Ang nararamdaman ni Krisa. Anong paki ko sa nararamdaman ni Krisa? Hindi ko siya gusto, Juliet. Lumapit na siya sa akin kit kinabahan ako. At sa akin, hindi mo iniisip? Alam kong si Byron ang gusto mo pero iniwan ka ni Byron. Akong pumalit sa kanya. Iniisip ko rin yung puso mo kahit alam kong hindi ako makakapasok dyan. Kahit hindi ko maibaling yung pagtingin mo sa akin. Tinanggap ko pa rin to kasi ikaw ang gusto ko. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi. Napaiwas siya ng tingin sa akin. Sasama ka sa akin. Mamumuhay tayo bilang mag-asawa, Juliet. Huwag mo nang ipilit ang wala rito. Hindi ko hahayaang maging miserable ang buhay ko sa sitwasyon na pinili ko. We will make this work. Kahit ayaw mo sa akin, susubukan ko pa rin. Wika niya bago niya ako iniwan sa sala na gulat sa kanyang inamin sa akin. Panay ang tingin ko kay Vince habang tinutulungan niya ang kasambahay namin na ilagay sa trunk ng kanyang sasakyan ang aking maleta. Hanggang ngayon hindi pa rin napoproseso ng aking utak ang kanyang winika. Kaya hanggang ngayon ganito na lamang ang aking nararamdaman. Napabaling ako sa gilid ko nang tumabi si Mama. Pareho kaming nakatayo sa labas at tinatanaw ang ginagawa ni Vince. Anak, alam kong nagtatampo ka pa rin sa amin ngayon. Pero mabuting tao naman si Vince. Magkakasundo rin kayo. Wala ba talagang nakakaalam kung nasan si Byron ngayon? Umiling si Mama. Wala anak. Pati ang kanyang pamilya walang alam kung nasan siya ngayon. Sumikip ang dibdib ko at napatango na lamang. Mag-ingat ka anak. May tiwala ako sa asawa mo. Kalimutan mo na si Byron at ibaling ang atensyon mo sa asawa mo. Habang buhay na kayong magsasama, Juliet. Hindi ko siya sinagot. Nang naibagsak na ni Vince ang pinto ng trunk sa likod, iyon na ang hudyat na tapos na at aalis na kami. Aalis na kami, Mama. Tumango si Mama at tiningnan si Vince. Iho, ikaw nang bahala sa anak ko ha? Sana'y habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Maraming salamat at pumayag ka rito. Walang anuman po. Pumasok na ako sa kotse ni Vince at halos hindi ako makahinga nang siya pa mismong naglagay sa seatbelt ko bago ko pa man magawa. Nag-iwas ako ng tingin nang tingnan niya ako kaya't napabuntong hininga siya. Tayo na. At nilisan na namin ang bahay para magtungo sa kanilang lugar. Sinubukan kong kalimutan si Byron habang nasa poder na ako ni Vince. Kahit ayoko sa nangyari sa buhay ko, ayoko namang manatili sa nakaraan. Hindi ko rin naman deserve na iwan bigla kahit sinubukan kong maging masaya sa kasal na meron ako ngayon. Hindi naman kami palaging nag-uusap ni Vince dahil alam niya naman na hindi pa ako okay. Na-appreciate ko na kaya niyang dumistansya dahil hindi ito naging madali sa akin. Pero napapansin ko rin na sobrang distansya niya. Halos hindi ko na siya nakikita.
Mas lalo lamang akong lumubog sa kalungkutan sa bahay na nilipatan ko ngayon. Kasi ganitong ginagawa niya sa akin. Pero dapat maging masaya ako, di ba? Hindi ako ginagambalan ni Vince. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Pero bakit parang ang lungkot? Vince, tawag ko sa pangalan niya nang tumalikod siya bigla nang nadatnan niya akong kumakain sa hapag. Saan ka pupunta? Napatingin siya sa akin. Mamaya na lang ako kakain kapag tapos ka na. Napanganga ako. What? Juliet, I'm trying to... You're trying to what? Understand me? Ilang linggo na ako sa bahay mo. Kung iiwasan mo ako palagi, sana hindi mo na lang ako dinala rito. Nakakawalang gana. You said you will try this one to work. Ito bang ibig mong sabihin? Ang hayaan akong mag-isa at malugmok sa kalungkutan dito? Lumapit siya sa akin. Hindi itong ibig kong sabihin. Mahirap to para sa'yo kasi kinasal ka sa hindi mo naman gusto. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Kaya ganito, kung gusto mo talagang bumaling ang puso ko sa'yo, hindi ganito. Umawang ang kanyang labi nang makitang lumuluha na ako. Kahit ako nagulat. Agad kong pinalis ito at nag-iwas ng tingin. Umalis ka na nga. Pagsuko ko. Pero hindi siya umalis. Narinig ko na lang ang paghila niya sa upuan sa tapat ko at umupo siya. Gulat ko siyang tiningnan. Gusto kong mag-move on ka muna bago natin naayusin ang kasal nito. Pero nagbago ng isip ko. Tutulungan kitang makamove on sa kanya. I will make you love me instead, Juliet. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabit na palunok na lamang. Hindi na nga umiiwas si Vince magmula nang kinumpronta ko siya. 1 buwan nang nakalipas magmula nang ikinasal kami. Maraming nangyari sa buwan na ito ngunit nalagpasan naman namin pareho. Hindi na rin ako naging malamig sa kanya dahil para saan pa. Alam ko naman na hindi niya rin gusto na mangyari ito. Kaibigan niya si Byron. Hindi niya gagawin to dahil lang sa gusto niya ako. Hindi niya sisirain ang pagkakaibigan nila. May gusto ka bang gawin? Tanong niya nang makita ko siya sa pintuan ng kwarto ko. Nakaupo kasi ako sa harapan ng vanity ko. Inaayos ang sarili kong buhok nang tanungin niya ako. Bakit? Nag-leave ako ngayon, 1 buwan. Baka may gusto kang puntahan. Sasamahan kita. Naibaba kong suklay ko. Bakit ka nagli-leave? Gusto kong magpahinga muna sa trabaho ko, Juliet. Natigilan ako ron. Nakalimutan ko na isa pala siyang head engineer sa kumpanya nila. Napaka-workaholic nitong si Vince. Ikaw, saan mo ba gusto? Hindi ko alam eh. May ideya ka ba? Hindi naman ako gumagala, Vince. Alam mo yun. Kulang pang nalalaman ko sa'yo, Juliet. Natawa ko. Ang tagal na nating magkaibigan, Vince. Marami na nga akong alam sa'yo eh. Umangat ang sulok ng labi niya. Sige nga. Anong mga hilig ko? Natigilan ako ron. Oo nga pala. Sa sobrang focus ko kay Byron, yun ang hindi ko alam tungkol kay Vince. Nang hindi ako nakasagot, lumapit siya sa akin at nilapag ang isa niyang kamay sa vanity table ko. Napatingala tuloy ako sa kanya. Hindi mo alam ang mga hilig ko, di ba? Napaiwas ako ng tingin at naikuyom ko ang aking kamao. Hindi. Hindi naman ako galit. Normal lang na hindi mo alam ang mga hilig ko dahil si Byron naman ang gusto mo. Napasinghap ako at nakaramdam ng konsensya. Pero ayos lang. Hindi naman ako umamin sa iyo noon para alamin mo ang gusto ko. Pero ngayong mag-asawa na tayo, ipapakita ko sa iyo ang hilig ko. Curious ako sa gustong ipakita ni Vince sa akin. Ito ang unang pagkakataon na gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sa 1 buwan naming mag-asawa, wala siyang ginawa kung hindi ang unawain ako. Kahit kay Byron ako dapat magalit dahil iniwan niya ako. Sa kanya ko naibuntong at pagkakamali ko yon. Nang nasa sasakyan na kami, nagawa ko nang sabihin ng matagal ko nang sanang ginawa. Vince, I'm sorry. Napabaling siya sa akin. For what? Kasi nagalit ako sa'yo. Hindi dapat ikaw ang pinagbubuntungan ko. Iniwan ako ni Byron, pero ikaw yung nakatanggap ng galit ko. I'm sorry. Tama ka. Kasal na tayo. Kaya sisikapin ko na maging mabuting asawa sa'yo. Para akong nakuryente nang lumapag ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kamay ko na nasa ibabaw ng hita ko. Ngumiti siya ng konti sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Let's take this slowly, Juliet. Tumango ako sa kanya, saka hindi na muling nagsalita. Dinala ako ni Vince sa isang malawak na field.
May mga bakas ng gulong ang kalsada at meron ding mga barriers. Kumunot ang aking noo sa nakita. Ano to, Vince? Tara. Hinawakan niya ang aking kamay at sabay kaming naglakad patungo sa isang garahe. Binitawan niya ako para pindutin ang gilid at bumukas to pa ibabaw. Unti-unting nanlaki ang mata ko sa mangha nang makita kong isang pulang sports car. Wow! Lumapit siya ron at tinapik ang harapan. Tiningnan niya ako. Ito ang hilig ko, Juliet. Ha? I mean, hilig mo ang ganyang sasakyan? Wow, maganda nga. Umiling siya. Isa akong racer, Juliet. Napalapit na ako sa kanya. Ha? Racer as in car racer? Tumango siya at maitinuro. Sinundan ko ang kanyang hintituro. Yan ang mga medalya at trophy na napanalunan ko. Pag-aari kong lupain na ito. Ginawa kong racing field para sa practice. Lumapit ako sa mga medalya niya at trophy. May iba na bronze, madalas silver. Pero may nakita ako na gold. At sa ibang bansa pa siya nakikipagkumpetensya. Namangha na lang talaga ako. Hindi ko alam to ah. Hanggang ngayon ba nakikipagkumpetensya ka pa rin? Umiling siya. Hindi na. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman. Delikado kaya yan. May nakita ako sa news dati na may namatay eh. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Totoo ba na merong namamatay sa car racing? Oo, meron na pero madalang lang yun. At isa pa, mas focus na ako ngayon sa business career ko at sa buhay may asawa. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanyang sports car at napatikim. Ang ganda? Gusto mong sumakay? Bahagya akong kinabahan. Hindi ba yan delikado? Hindi naman tayo magkaka-car racing. Just a normal driving speed. O sige, try natin. Napaatras ako sa gulat nang bumukas bigla ang pinto. Kakaiba ang pinto ng kanyang sasakyan kasi bumubukas to ng paangat, hindi patagilid. Nakakamangha. Nauna siyang pumasok sa loob bago ako sumunod. Parang ang sikip? I know baby, kasi hindi naman to normal na sasakyan. Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa narinig. Baby? Matapos niya akong lagyan ng seatbelt, ay nilagyan niya na rin ang sarili niya. Are you ready? Wala sa sariling na ilagay ko ang aking palad sa aking dibdib. Naririnig ko ang mabilis na pagpintig nito. Para rin akong nagkaroon ng para-paro sa aking tiyan na nagbigay sa akin ng kiliti. Juliet, napaayos ako ng upo ng matauhan. Agad akong tumango at kumapit ng mahigpit sa seatbelt. Oo, ready na. Masaya ako na makilala ko sa ganitong paraan si Vince. Nung mag-iibigan pa kami, napagtanto ko na wala pa pala akong alam tungkol sa kanya. Sinubukan kong buksan ang puso sa kanya kahit merong pa rin pag-aalinlangan. Palagi kong tinatatak sa aking isipan na siyang napangasawa ko at dapat siya nang iisipin ko, hindi si Byron na iniwan ako. In-enjoy ni Vince ang kanyang isang buwang leave kasama ko. Niyaya niya ako mag-out of town at pumayag naman ako. Nakahawak lang ako sa kanyang braso habang dinadala niya ako sa isang night market sa probinsya na aming pinuntahan. Nagningning ang aking mga mata nang makita kong iba't ibang pagkain na nasa TV ko lang nakikita. Gusto mong kumain ng ganyan? Hindi ba yan madumi? Natawa siya. Of course not. Walang magbebenta ng marumi dito, Juliet. Mura pa to at masarap. I didn't know you like cheap foods, Vince. Now you know. Come on. Pinatikim ako ni Vince ng iba't ibang klase ng street food. Nung una, nag-aalinlangan pa ako kasi hindi ko pa nasusubukang kumain ng ganitong klase ng pagkain. Ngunit nang matikman ko na, parang ayaw ko nang tumigil. Ang sarap! Sabi ko sa gitna ng pagkain ko ng isaw. Hindi ko na lang inisip na galing to sa lamang loob ng manok kasi ang sarap. Ilang stick na ngang nauubos ko nang hindi ko namamalayan. Juliet, natigil ako sa pagnguya nang tinawag niya ang aking pangalan. What? Bahagya akong naistatwa sa aking kinaupuan nang bigla siyang lumapit. Akala ko ay atakihin na ako sa puso dahil sa kanyang ginawa. Akala ko kasi ay may gagawin siyang hindi ko inaasahan. Pero pinunasan niya lang pala ng tissue ang gilid ng labi ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Ang kalat mong kumain. Namula ako sa hiya pero nagpatuloy pa rin ako sa pagkain. Hello everybody! Sabay kaming napalingon ni Vince sa gitna ng plaza rito sa night market.
May live band at ang nagsasalita, may nakasabit na gitara sa kanyang katawan. Nais sana naming mapasaya at mapakilig ang gabi nyo. Sino rito ang bagong kasalamang? Nanlaki ang mata ko at agad inangat ang aking kamay. Kumakain pa ako ng isaw kaya medyo nakakahiya. Pero nakuha ko ang atensyon ng lalaki. Juliet! Napatingin ako kay Vince. Bakit? Bagong kasal tayo ah. Kami po. Tinuro ako ng lalaki. Oh, si Ma'am at Sir pala. Pwede ba kayong pumunta rito sa harap? Mabilis kong tinapos ang kinakain ko at uminom ng tubig. Agad kong kinuhang kamay ni Vince at hinila siya patungo ron. Umupo kayo rito ma'am, sir. Nakaramdam ako ng excitement at nauna pang umupo sa nakahanda naming upuan kaya't nabitawan ko si Vince. Vince, alika na! Wika ko nang nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa akin. Sir, tinatawag na po kayo ng asawa niyo. Narinig kong ilang hiyawan ng mga nakakita. Nakagat kong ibabang labi ko at tinapik ang katabi kong upuan. Babawi ako sa'yo, di ba? Mag-asawa na tayo. At ginagawa ko to dahil gusto ko, Vince. Pumungay ang kanyang mga mata at humakbang na palapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko nang hindi inaalis ang kanyang paningin. Hinawakan niya ang aking kamay. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, seryoso ako, Vince. Naputol ang aming tinginan sa isa't isa nang magsalita ang lalaki. Sinimulan na niya ang pag-strum sa kanyang gitara. Sabayan pa ng drum at piano. Nang nagsimula ng kumanta ang lalaki, bumagal ang pag-ikot ng aking mundo. Tila naging bingi ako at walang ibang naririnig kung hindi ang pagtibok ng puso ko. Walang ibang nakikita ang aking mga mata kung hindi si Vince lamang. Ngayon ko lang nakita ng tuluyan kung gaano pala kagwapo itong asawa ko. Dati, si Byron lang ang nakikita ko, kaya hindi ko magawang aminin na gwapo si Vince. Na ang swerte ko pala dahil napunta ako sa kanya. Hindi ko namalaya na natapos na pala ang unang kanta at napapikit ako nang hinulugan kami ng petals kasabay ng hiyawan ng mga tao. Bago pa man ako makapag-react, naramdaman ko ang paglapit ng labi ni Vince sa labi ko ng ilang segundo, dahilan ng pagwawala ng mga taong nakakita. Uminit ang buong mukha ko nang lumayo ng kanyang mukha sa akin. Hindi na niya maitago ang kanyang ngiti. I love you, Juliet. Matagal na. Ang sarap palang marinig yun mula sa isang tao na hindi ko inaasahan sa buhay ko. Pangarap ko yung marinig mula sa labi ni Byron, ngunit mula kay Vince ko narinig. Natapos ang unang gabi namin sa aming bakasyon na busog ang tiyan at busog din sa magandang alaala. Tanggap ko na asawa ko ni Vince at paninindigan ko ang meron sa amin ngayon. Asawa ko naman siya. Kung sakaling lalalim itong nararamdaman ko, hindi yung issue kasi asawa ko na siya. Marami kaming ginawang activities ni Vince sa buong bakasyon namin sa probinsya. Nag-snorkeling kami, sumakay ng jet ski, paragliding at iba pa. Natatawa na nga lang ako sa tuwing kinukunan ko siya ng litrato. Hindi kasi siya tumitingin. Bakit ba ayaw mong nagpapapicture? Sayang naman yung kagwapuhan mo. So inaamin mo na nagwapo ako. Nagagwapuhan ka sa akin. Kita ko ang pagnising aso niya nang natigilan ako. Ano? Hindi ka makasagot ano? Umirap ako. Gusto mo lang matawag na gwapo eh. Pero sige, pagbibigyan kita. Ang gwapo mo, Vince. Ang mga kagaya mong dapat pinaparami sa mundong ito. May halong pangaasar na tono ko yon na pagkakasabi. Pero sineryoso yata ng aking asawa. Kung gusto mong paramihin ako, kailangan na nating magsama sa isang kwarto, Juliet. Doon ako kinabahan. Pero alam kong hindi ka pa handa sa bagay na yon. Kaya hanggat maaari, maghiwalay muna tayo ng kwarto. Bakit? Hindi mo ba mapipigilan ng sarili mo kung iisa lang tayo ng kwarto? Oo, Juliet. Gusto ko na handa ka kapag gagawin natin yun. Mubuntisin agad kita kapag nangyari yun. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga tanong mo. Okay? Napalunok ako saka tumango na lamang. 2 linggo lang naman ang naging out of town namin. At pagkatapos nun ay umuwi na kami sa bahay. Si Vince itong hindi pala picture pero siya itong nag-a-upload ng aming mga litrato. Sari-saring reaksyon ng aming nakita ngunit hindi na namin binasa pa ang mga komento. Tinapos na lang namin ni Vince ang kanyang bakasyon dito sa bahay. Marunong kang gumawa niyan? Mangha kong tiningnan ang bagong hain niya na lasagna.
Muntik pa nga akong nadapa sa pagmamadali ng maamoy ko ito mula sa sala. Yup, I have to, Juliet. Hindi pwedeng wala akong alam sa kusina. Pwede bang tumikim? Kumuha siya ng kutsara at nagpala ron. Hinipan niya muna ito dahil mainit pa at pagkatapos, isinubo sa akin. Tiningnan niya ang aking reaksyon. Ang sarap! Parang gusto ko na rin matuto para paglutuan din kita. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talaga? Oo, Vince, kaya turuan mo ako kung paano magluto. Natapos ang bakasyon ni Vince sa pagtuturo niya sa akin ng pagluluto. Hindi pa man ako kasing galing niya at least. Hindi nasunog ang luto kong itlog at hotdog. Anak, ang saya mo ah. Ang glowing mo. Puri ni Mama nang makapag-video call siya sa akin. Talaga, Mama? Salamat po. At ang sweet niyo sa post ni Vince, ha? Nagkakamabutihan na ba kayo? Hindi ko magawang sagutin ang kanyang tanong kaya't tumawa siya. Ramdam ko talaga na kayo talagang magkakasundo eh. Masaya ko para sa iyo, anak. Sana mas maging matibay ang samahan ninyong dalawa. At kung maaari bigyan mo na kami ng apo. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Magsasalita na sana ako kaso biglang nag-pop up sa notification ko ang pangalan ni Krisa. Napawi ang ngiti ko ron at bahagyang kinabahan. Mama, ibababa ko munang tawag kasi tumatawag si Krisa. Oh, sige anak, ikamusta mo ko sa kanya ha? O sige po. Pagbaba ko sa tawag ni Mama, napalunok ako nang tiningnan ko ang pangalan ni Krisa. Sa sobrang dami kong iniisip sa buhay, nakalimutan ko ng isa ko pang kaibigan na hindi ko pa kailanman nakakausap magmula nang ikinasal ako kay Vince. Batid ko na may gusto si Krisa kay Vince. Vocal siya ron kahit hindi naman siya pinapansin masyado ni Vince. Ramdam kong sarili kong konsensya habang unti-unti kong sinaswipe ang linya para masagot ang kanyang tawag. Hello, Krisa? Halos hindi ako humihinga. Hello, Juliet. Kamusta? Ayos lang. Ikaw? Ayos lang din. Gusto ko makipagkita sa'yo. Pwede ba yon? Napalunok ako. Oo naman. Saan ba? Iti-text ko na lang sa yung address. Napapikit na lang ako ng ibinaba niyang tawag. Kailangan kong harapin to. Guilty ako ngayon kasi naikasal ako sa taong gusto niya. At ngayon, nakakaramdam pa ako ng kakaiba. Kahit asawa ko na si Vince, tingin ko para ko siyang inagaw kay Krisa. Kahit hindi naman sadyang lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman yun. Nakipagkita sa isang coffee shop si Krisa. Aura niya pa lang nang magkaharap kami, halata nang hindi siya okay. Krisa, hindi ako nandito para makipagtsikahan sa'yo, Juliet. Nandito ako para diretsahan kong sabihin sa'yo na nagtatampo ko sa'yo. Krisa, alam mo namang gusto ko si Vince pero pinakasalan mo siya. Ano bang klaseng kaibigan ka? Krisa, hindi ko naman alam na... Hindi mo alam. Okay, kita ko naman yon. Pero umatras ka na lang sana. May choice ka naman, di ba? Hindi mo maiintindihan, Krisa. Hindi to basta nalang kasal. Nakasalalay ditong negosyo ng mga pamilya namin. Baka naman si Vince talagang gusto mo at hindi si Byron. Kaya ang saya-saya mo sa litrato niyong dalawa habang nagbabakasyon kayo. Tama ako, di ba? Siya ang gusto mo? Hindi ko gusto si Vince nung hindi pa kami kinakasal. Alam mo namang si Byron ang... So ngayon, si Vince na. Hindi ako nakasagot. Nanubig ang kanyang mga mata. Hindi ko akalaing tatraydorin mo ako ng ganito, Juliet. Kaibigan kita. Alam mong gusto ko si Vince. Gustong gusto ko siya. Sobrang sakit na sa huli. Ikaw lang din palang tatraydor sa akin? I'm sorry, Krisa. Hindi ko naman sinasadyang lahat ng ito No! Sinasadya mo to. Ramdam ko na may pagkaahas ka pero kinaibigan pa rin kita. Ngayon nagbago na yung isip ko. Wala na akong kaibigang traidor. Ano bang dapat kong gawin para sa'yo, Krisa? Hindi ko naman sinasadyang lahat ng ito Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin to. May magagawa ka para manatili pa rin akong kaibigan mo. Kung talagang hindi ka traidor, hiwalayan mo na si Vince. Napasinghap ako sa kanyang gustong mangyari. Hiwalayan mo siya, Juliet? Hamon niya. Bumagsak ang puso ko sa gusto niyang mangyari. Umiling ako kaya't napasinghap siya at sinampal ako. Napatingin tuloy sa amin ng iba. Hindi pa nakontento si Krisa. Sinabuyan niya pa ako ng tubig na nasa baso sa aking muka. Kaya't napapikit ako.
You selfish snake! Hindi na tayo magkaibigan simula ngayon. I hate you so much! Sumikip ang dibdib ko sa sinambit ni Krisa at daladala ko ito hanggang sa umuwi ako. Nakita ko agad si Vince sa sala pagdating ko at tumayo siya para lang salubungin ako ng ngiti niya. Ngunit agad ding napawi nang mapansin ang malungkot kong muka. What's wrong? Niyakap niya ako ng tuluyan siyang nakalapit, kaya't hindi na napigilan ang aking emosyon. Humagulgol na ako sa kanyang balikat. Anong nangyari sa'yo, Juliet? Hindi ko siya sinagot at umiyak lang sa kanyang balikat. Vince, point of view. Nakatulugan ni Juliet ang kanyang pag-iyak sa aking bisig nang dinala ko siya sa kwarto niya. Naging malalim ang aking pag-iisip lalo na nang malaman ko ang dahilan ng pagluha niya. Nagkita pala sila ni Krisa at nagalito dahil pinakasalan niya ako. Hindi naman ako bulag. Alam ko na may gusto si Krisa sa akin noon pa man. Ngunit hindi ko yun tinugunan dahil hindi naman siyang gusto ko. Wala namang kaming relasyon para magalit siya ng husto kay Juliet. Hinaplos kong namamasang buhok ng aking asawa dahil sa pawis at pag-iyak. Hinalikan kong kanyang noo. Maingat akong umalis sa kanyang tabi para tawagan si Krisa. Agad niya naman tong sinagot. Oh, Vince, tumawag ka. Halata sa kanyang boses ang kasiyahan. Nasaan ka? Hinahanap mo ko? Bakit? Sinabi ba ni Juliet sa'yo nangyari? Galit ka ba, Vince? Gusto ko lang linawin sa'yo na hinayaan ka lang namin ni Byron na makasama ka namin dahil kaibigan ka ni Juliet. So you're cutting me off now? Hindi ba dapat akong magalit? Kaibigan ko si Juliet pero tinrider niya ako. Gusto kita, Vince. Ako sana yun eh. I'm sorry then, Krisa. I'm in love with my wife. Noon pa. So tinrider mo rin si Byron? Natawa siya nang matahimik ako. Ano bang meron sa Juliet na yan para magustuhan nyo? Bukod sa muka, wala na siyang ibang mapapakinabangan. At isa pa, panakip-butas ka lang niya kasi si Byron ang gusto niya at hindi ikaw. Ako, hindi kita gagawing panakip-butas. Kaya please, hiwalayan mo na si Juliet. Kung gusto mong bumalik ang pagkakaibigan naming dalawa, hiwalayan mo siya. I'm not going to do that, Krisa. Kung galit na galit ka kay Juliet, magalit ka na rin sa akin. I chose this path. I chose to be her husband. We're cutting you off. Huwag ka na magpapakita pa sa asawa ko. Vince! Pinatay ko na ang tawag at binlock ang kanyang numero. Ayoko nang ma-stress pang asawa ko dahil sa kanya. Mag-guilty dahil ikinasal siya sa akin. Ayokong dumating sa punto na magpapaubaya siya para lang sa ganong klase ng kaibigan. Muli kong nilapitan si Juliet para halikan siya sa noo. Kailangan kong umalis ngayon kasi bibisitahin ko sa ospital si Byron. Oo, yun ang katotohanang itinatago namin ngayon. Ang nakakaalam lang ay ang pamilya ko at ang pamilya ni Byron. Nang gabi nang sinadya niyang iaksidente ang sarili niya, nailigtas ko pa siya kaso nakomato siya nang isugod siya sa ospital. We kept this a secret dahil magiging big deal to sa mundo naming ginagalawan. Byron is expected to lead his family's business. Pero dahil sa nangyari, mas naging mahirap to sa pamilya niya. Ayaw rin ng issue ng mga Gomez. Kung kaya sinesekreto nila ito dahil umaasa sila nagigising pa si Byron. Nang mangyari ang insidenteng yun, agad nila akong itinuro bilang kapalit ni Byron. Hindi ko tinanggihan kasi yun ang gusto ng aking kaibigan. At isa pa, mahal na mahal ko ang babaeng ipapari sa akin. Hindi ko kayang tanggihan dahil pangarap ko ring maikasal sa kanya. Pagdating ko sa ospital, nadatnan ko si Tita Biancang nakatitig lamang kay Byron na hindi pa rin gumigising hanggang ngayon. Byron is loved by his family kaya't nakita kong pamamayat ng kanyang ina dahil sa nangyari. Tita, tipid na ngumiti si Tita sa akin. Vince, nandito ka. May balita na po ba? Umiling siya't naiyak na naman. Tingin ko alam ng dahilan kung bakit binangga niyang sarili niya, Vince. I'm so heartbroken for my son. Nanginginig na ibinigay niya sa akin ng isang envelope. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang kanyang hikbi. Nakaramdam ako ng kaba ng titigan kong envelope. Sa reaksyon pa lamang ng kanyang ina, tingin ko malala ito. Binuksan ko ang envelope at lumabas sa akin ang medical documents ni Byron. Nung una, kunot na kunot ang aking noo kasi hinahanap kong kamalian sa papeles na hawak ko. Ngunit nang napatingin ako sa pinakahuling pahina ng dokumento, napasinghap na lamang ako. He has a cancer, iho.
Hindi ko alam na nagpa-test pala siya. Nalaman niya 2 days before the wedding. Hindi ko akalain gagawin niya ito, Vince. He tried to end his life. Kung wala ka doon, baka tuluyan na siyang nawala sa amin. Nawalan agad siya ng pag-asa nang nalaman niyang may cancer siya. Hindi ko matanggap yun, iho. May pera naman kami para gamutin siya. Hindi niya kailangang tapusin ang buhay niya ng ganun-ganun na lang. Nangatog ang aking binti sa nalaman. Hindi pa pwedeng malaman to ni Juliet. She deserves to know. Juliet is happy now, Vince, diba? Ang saya-saya niya na sa piling mo. Napakabuting tao ni Juliet. Mas maganda kung iisipin niya na lamang na umalis si Byron. Hindi niya dapat malaman to dahil paniguradong masisila ang kasal na meron kayo. Alam ko yun. Kapag nalaman ni Juliet na pinagkaisahan namin siya, na hindi naman talaga umalis si Byron, baka magalit siya sa akin. Ayaw din naman ni Byron na malaman ni Juliet to. Hindi ko alam kung bakit sinikreto pa. Kung may sarili lang akong desisyon, sinabi ko na ito noong una pa lang. Pero kinakailangang itago ang katotohanan para matuloy ang kasal. Para mas titibay ang relasyon ng tatlong pamilya. Ang mga Gomez, Pasterano, at na mga Endrina. And besides, ikaw na rin ang nagsabi na gustong ipaubaya ni Byron si Juliet sa'yo. Kaya siya nag-ayang makipagkompetensya sa'yo. Sinabi mo rin na hindi mo sineryoso kasi ikakasal naman na siya. Pero binangga niyang sarili niya. Nagpatalo siya para ikaw ang magiging groom niya. Byron thinks he cannot be with Juliet dahil may sakit siya. Kaya hanggat hindi nagigising si Byron, hindi pwedeng malaman ni Juliet at ng pamilya niya. Okay? Tumango ako. Sabay kaming napalingon ni tita nang biglang sumarang pinto ng kwarto ni Byron dito sa ospital. Kinabahan ako na baka may nakarinig na kakilala namin sa naging usapan. Kaya't mabilis kong pinuntahan ang pinto at napatingin sa hallway. Wala na akong nakita na tao. May problema ba, iho? Nilingon ko si tita. Wala naman po. Bumuntong hininga ako at sinara na lamang ang pinto. Juliet's point of view. Sinubukan kong iwala sa isip ko ang pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Krisa sa pamamagitan ng pag-aaral sa pagluluto. Naibalik kong kasiyahan ko. Balik trabaho na si Vince kaya't minsan nagvi-video call na lamang siya sa gitna ng trabaho niya para lang mapanood ang ginagawa ko. What are you making right now? Pinakita ko sa kanya ang nasa platito. Pancakes! Tinuruan ako ni Manang. Parang natakam tuloy ako. Gusto ko na agad umuwi. Natawa ko saka naglagay ng syrup sa ibabaw ng pancake. Magtrabaho ka muna dyan. Dapat mo na nga tong ibaba kasi mukhang istorbo na ako eh. Hindi ka kailanman naging istorbo, Juliet. Natigilan ako doon. I love you. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at nakaramdam ako ng panibagong kiliti sa aking tiyan. Vince. I know, hindi ako nagmamadali, Juliet. Gusto ko lang ipaalala sa'yo araw-araw na mahal kita. Nanghihina ako sa narinig. Hindi ko akalaing ganito pala ang pakiramdam na mahalin ng isang tao. Ako kasing kadalasang nagmamahal. Pero ngayon, ako itong minamahal ng todo. This marriage turns to be a blessing in my life. Binigyan ako ng asawa na grabe kong magmahal. He's kind and patient. Hinintay niya na mawalang feelings ko kay Byron. Sa ilang buwan na aming pagsasama, hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. He's always sweet and shower me with his love. Gusto kong gawin din yun sa kanya. I love you too, Vince. Namilog ang kanyang mga matang tiningnan ako sa video call. Nakagat kong ibabang labi ko sa hiya. At agad tong dinugtungan. Magfo-focus muna ako sa pagluluto ah. Ibababa ko muna to, Vince. Wait, Juliet. Tatakasan mo ba ako? Narinig ko yun. Pinindot ko na ang end sa video call at hinawakan ng aking umiinit na pisngi. Tumawag siya muli pero hindi ko na yung sinagot pa sa kaba. Gabi pa naman siyang uuwi. May oras pa ako para maghanda kung papaano ko siyang haharapin. Dahil tingin ko, ipapaulit niya yun sa akin sa personal. Hindi na mapakali ang puso ko. Nagdasal na nga ako na sana bumagal ang oras para makapaghanda naman ako. Kaso, 12:00 pa lamang ng tanghali. Narinig ko na ang pagbusina ng kanyang sasakyan sa labas ng bahay na siyang nagpataranta sa akin. Umuwi ba siya? Hindi naman siguro. Kabang-kaba kong hinawi ang kortina sa sala para silipin siya sa bintana.
Halos lumabas ang puso ko sa aking katawan nang makita ko siyang nagmamadaling naglakad patungo sa bahay. Napaatras ako't hindi alam ang gagawin. Parang gusto ko nilang magtago sa kortina. "Manang, nasan si Juliet?" Tanong ni Vince pagpasok niya. Huli na para sabihin kay Manang na huwag sasabihin kasi tinuro niya agad ako na halos yakapin ko ng kortina. Matago lamang ako. Agad akong nilingon ni Vince at nang nakita ko, sumilay ang ngiti sa labi niya at mabilis na lumapit. "Vince, teka lang!" Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil matapos ang malaki niyang hakbang patungo sa akin, hinawakan niya ang aking magkabilang pisngit siniil ng halik sa labi. Halos mawala ng kulay ang aking balat dahil sa panghihina. Agad niyang hinapit ang bewang ko para mapanatili akong nakatayo. Nang kumalas siya sa halik, pinagtagpo niya ang aming mga noo at parehas kaming hinihingal. "Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya. Totoo bang sinabi mo, Juliet? You love me?" Nag-iwas ako ng tingin pero hinuli niya ako. Hindi na mapawi-pawi ang kanyang ngiti. "Is it true?" Hiya na tumango ako. Oo, mahal kita." Napatili ako sa gulat nang binuhat niya ako na parang bagong kasal. Taranta akong napahawak sa kanyang balikat. "Saan mo ko dadalhin?" "Saan pa ba? O edi sa kwarto natin. Alam mo na yun." Walang mapaglagyan ng kasiyahang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na kailangang itago ang feelings ko sa kanya. Mas naging matibay ang aming relasyon at tuluyan na ngang naging magaan ngayon. Dahil wala na akong nararamdaman para kay Byron. Kung meron man, yun ay hindi nahihigit pa sa pagmamahal. Isinama ako ni Vince sa kanyang trabaho. Pinakilala niya ako sa mga nakakasalamuhan niya, mga kasosyo niya sa business and even clients. Masayang-masaya ako na alam ko ang pinagkakaabalahan ng aking asawa, bukod sa pagiging asawa sa akin. Maayos na sanang lahat. Hindi ko na iniisip ang nakaraan at mas nag-focus sa ngayon at sa kinabukasan. Ngunit hindi lahat makukuha mo agad kung may nakaraan pa ring hindi natatapos. "Ma'am, may tumawag po sa telepono." Nasa sala ko, nag-aayos ng bulaklak na bigay sa akin ni Vince. Nilagay ko sa vase ang bouquet na ibinigay niya para hindi mamatay agad. "Sino po yan?" "Si Ma'am Krisa po. Hindi mo raw po sinasagot ang tawag kaya sa telepono po siya tumawag. Gusto ka raw niyang makausap." Kumunot ang aking noo. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong nakausap si Krisa. Hindi naging magandang hiwalayan namin dahil galit siya at sinabuyan niya pa ako ng tubig. Ngayon, tumatawag siya. Para saan na naman kaya? Tiningnan ko ang phone ko at maraming ang missed calls. Kaya nang tumawag siya muli, sinagot ko na ito. "Hello Krisa, anong kailangan mo?" "Alam ko kung nasan si Byron." Napabuntong hininga ko. "Hindi pa rin ba tayo tapos, Krisa? Saan man si Byron ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Iniwan niya ako kaya..." "Hindi kanya iniwan. Nagsinungaling si Vince at ang pamilya ni Byron. Hindi totoong iniwan ka ni Byron." "Ano sinasabi mo? Kung ginagawa mo to para lang hiwalayan ko si Vince." "Hindi ko to ginagawa para kay Vince. Alam kong nagkamali ako. I'm sorry kung ibinuntun ko ang lahat sa'yo pero seryoso ako. Hindi ka iniwan ni Byron. Naaksidente siya." Napatayo ako sa aking narinig. Ano? At alam to ni Vince at ng pamilya niya at ng pamilya ni Byron. Tinago nila to sa'yo. Paano mo nalaman yan?" "Sinundan ko si Vince sa ospital kasi gusto ko siyang makausap para mag-sorry. Matagal na to ngunit hindi kaya ng konsensya ko na itago to sa'yo. Sinundan ko siya sa ospital at nakita ng dalawang mata ko si Byron. Nakaratay sa kama. Walang malay. Comatose siya, Juliet. Hindi ka iniwan ni Byron." Hindi ko kinaya ang mga narinig ko mula kay Juliet. Sunod-sunod na tumulo mga luha sa aking mga mata at napaupo ako dahil sa panghihina. Alam kong masaya ka na sa piling ni Vince. Pero magiging masaya ba kayo kung may tinatago yung asawa mo? Kung mahal ka talaga niya, wala siyang itatago sa'yo. Kung nagsasabi ka ng totoo, sabihin mo sa akin kung saang ospital at anong kwarto." "O sige. At may kapalit ba to?" "Wala tong kapalit, Juliet. Hindi ko gagamitin ang sitwasyon mo para makuha kong gusto ko. I learned my lesson. You deserve to know." Nang sinend niya sa akin ang lokasyon ng ospital at anong room number, umalis agad ako para lang mapuntahan to.
Nasa trabaho naman si Vince kaya't hanggat wala siya, pauunlakan ko itong sinasabi ni Krisa. Wala akong nararamdaman ngayon kung hindi ka ba sa aking puso. Sa bawat tanaw ko sa room number, naiisip ko mga sinasabi ni Krisa na hindi ako iniwan ni Byron at naaksidente lamang siya. Kung totoo man to, dapat hindi na lang natuloy ang kasal. Bakit kailangan pa nilang magsinungaling sa akin? Pagdating ko sa tapat ng room 23, halos hindi ako makahinga. Napalunok ako't unti-unting hinawakan ng doorknob at pinihit ito. Pagtulak ko sa pinto, agad akong sinalubong ng kakaibang ginaw ng kwarto. At natanaw ko agad ang nakahiga sa kama. Halos mapaupo ako sa sahig nang makita ko kung sino yon. Byron? Nanubig ang aking mga mata at unti-unting humakbang palapit. Halos hindi ko magawang magsalita nang makumpirmo ko na siya nga. Wala siyang malay at may mga sugat siya sa kanyang braso at iba pang parte ng katawan na naghihilom na dahil sa tagal. Konsensyang agad na umatake sa akin na mapagtanto kong lahat. All this time hindi pala ako iniwan ni Byron. Naaksidente siya at narito lang sa ospital samantalang ako nagpapakasaya sa ibang lalaki. Nagmahal ng iba kasi nakala ko na iniwanan niya ako. Sunod-sunod na tumulang luha sa aking mga mata. Parang gusto kong sampalin ang sarili ko. Nagalit ako nang walang kaalam-alam. Bakit? Tanging lumabas sa aking bibig. Bakit nila ito tinatago sa akin? Bumukas ang pinto ng kwarto kaya't nilingon ko ito. Nakayuko pa na pumasok si Vince at nang nag-angat siya ng tingin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ko. Juliet? Bakit mo tinago sa akin to? Bakit mo sinabi na iniwan ako ni Byron? Na ayaw niya magpakasal sa akin? Bakit mo itinago kung ano nangyari sa kanya? Anong klase kang pagkatao para ilihim sa akin to? Juliet, nagalit ako kay Byron para sa wala. Kinalimutan ko siya para mahalin ka. Inalis ko siya sa puso ko para lang makapasok ka. I trusted you so much, Vince. Naging masaya ako sa piling mo tapos ikaw, naglilihim ka lang pala sa akin. Juliet, it was not my intention to keep this a secret. Hindi mo alam kung gaano ito kahirap sa akin. You think gusto ko na maging kapalit lang kay Byron? You think I want to be the second option para lang matuloy ang kasal? No! But because I love you so much, I risked my freedom. Bakit ka nagagalit ngayon? Napagtanto mo ba na si Byron pa rin? Na hindi mo naman talaga ako mahal? Hindi yun. Then what? Byron did it to himself. He wanted to be dead, but I saved him. May cancer si Byron. Juliet, ayaw niyang maikasal sa'yo. Kaya ibinangga niyang sasakyan sa concrete nang makipagkompetensya siya sa akin, gabi bago ang kasal niyo. Alam niyang may gusto ko sa'yo kahit nakikipagkompetensya siya. Wala naman akong intensyon na manalo sa alok niyang alam ko namang talo ako. Gusto niya na ako ang maikasal sa'yo. Hindi ko intensyon na maging kapalit. Pero planado na ni Byron lahat. Sinadya niyang ibanggang sasakyan niya para mawala na siya sa mundong ito. Hindi niya matanggap na may sakit siya kahit gusto niya niyang mamatay. But I didn't let him. I saved him kaya nandyan siya ngayon sa kama. Nakaratay, imbis na sa kabaong. Hindi na ako nakapagsalita at umiyak na lamang. Lumambot ang kanyang mga mata at humakbang palapit sa akin. Juliet, forgive me. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero ayaw ng pamilya ni Byron. They want you to be happy. Byron wants you to be happy. Please, I'm sorry. Hindi na ako nanlaban nang niyakap niya ako. Ikinuwento ni Vince ang lahat. Mas pinili kong pakinggan siya kaysa pahabain pang pride ko. Mag-asawa na kami. Masisira lang ang kasal namin kung paiiralin ko ang init ng ulo ko. Nakaupo lang kami sa couch habang kinikwento niyang lahat. Halo-halong naging reaksyon ko. But one thing is for sure. Mahal ako ni Vince para lang pumayag sa ganon. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Tita Bianca at ang kanyang asawa. Walang ekspresyon ng kanilang mukha pagpasok. Ngunit nang makita ko, para silang nakakita ng multo. Juliet! Kumalas ako sa yakap ni Vince para lang tumayot sa lubungin si Tita. Tita, I'm sorry. Wika ko't niyakap siya. Ramdam kong paninigas niya dahil sa pagyakap ko pero lumambot din siya at niyakap akong pabalik.
I'm sorry, tita. Hindi ko alam. Huwag kayong mag-alala. Magigising si Byron. Kailangan niyang magising para labanan ng sakit niya. Napasinghap si tita at kumala sa yakap. Hindi ka ba galit, iha? Nag-usap na po kami ni Vince at mas pinili ko nilang naintindihin yun kaysa palakihin pa ito. Alam kong hindi naging madali ang pinagdadaanan niyo. Ipagdarasal ko po si Byron, tita. Salamat. Salamat at naintindihan mo ito, iha. Napakabuti mo talagang dalaga. Napagdesisyonan na rin na ipaalam nila tita ang totoong nangyari kay Byron sa aking pamilya. Nagalit si mama nung una pero kalaunan. Mas nangibabaw pa rin ang simpatsya niya para sa mga kaibigan niya. Napangiti ako dahil kahit may mga trials, nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ngayong wala nang tinatago, mas marami na kaming nagdarasal para sa pagising ni Byron. Sabay pa kaming nagtungo ni Vince sa simbahan para lang manalangin. Dahil bago nangyari ang lahat ng ito, kaibigan naman namin si Byron. Tatawagan ko rin si Krisa. Sabi ko kay Vince nang papatungo na kami sa kanyang sasakyan matapos naming magdasal sa simbahan. Bakit pa? Gusto ko lang siyang pasalamatan, Vince. Kasi siya yung nagsabi sa akin. Hindi man maibabalik yung pagkakaibigan namin. Concerned pa rin siya sa akin kaya niya yun sinabi. Ano man ang totoong agenda niya, mas maganda na pasalamatan pa rin siya. Napatango na lamang siya at hinayaan akong tawagan si Krisa. Hello? Krisa, salamat. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Alam ko yun, pero gusto ko pa rin magpasalamat. Sana ipanalangin mo rin si Byron. Sana magising na siya. Yun lang, Krisa. Binaba ko ng tawag bago ko pa man marinig ang kanyang litanya. Natawa na lang si Vince sa ginawa ko. Tara na, nangako ka sa akin ng date, di ba? Napairap ako't akmang tatanggapin ko na sana ang kanyang kamay nang nakaramdam ako ng pagkaduwal. Naibaba kong kamay ko't inilapit ito sa aking bibig. Juliet, ayos ka lang? Nasusuka ako. Mabilis akong lumayo sa kanya at sumuka malapit sa may damuhan. Napaupo ako sa sobrang bilis ng pangyayari. Parang pumuti ang mata ko't halos lumabas ang lahat ng kinain ko. Juliet, naluluha ko siyang tiningnan. Ayos lang ako. Baka may nakain lang ako. Baka naman buntis ka na. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Ha? I mean, ilang beses nang may nangyari sa atin, Juliet. Huwag mo ang sabihin yan, yung bibig mo talaga. Napaisip ako. Hindi pa nga pala ako binibisita ng regla ko ngayon. Baka buntis nga ako. Tumunog ang phone ni Vince kaya't naagaw ang atensyon niya saglit. Sinagot niya ito habang ako ay nag-iisip ng malalim. Hello? Sagot ni Vince. Tiningnan ko siya. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Talaga? O sige, sasabihin ko kay Juliet. Binaba niya ang tawag at hinawakan ako. O bakit? Magtungo tayo sa ospital. Gising na si Byron. Nagliwanag ang aking mukha sa narinig at napatayo. Parehas na kaming nakangiti ngayon. Ni hindi ko na pinansin na nahihilo ako kasi mas gusto ko agad makapunta sa ospital para lang makita si Byron. Nagtungo kami sa ospital. Hinawakan ni Vince ang kamay ko habang naglalakad kami patungo sa kwarto ni Byron. Hindi pa man kami nakakalapit, naririnig na namin ang hagulgol ni Tita Bianca. Kaya nang nakapasok kami, nakita ko na si Byron na dilat ang kanyang mga mata. Byron! Napatingin sa akin si Byron at ngumiti siya. Juliet! Lumipat ang tingin niya kay Vince na nasa tabi ko. Masaya ako para sa inyo. Hindi ko halos maintindihan ang kanyang sinabi kasi medyo hirap pa siyang magsalita. Siguro ay sobrang tuyo ng kanyang bibig. Anak, huwag mo nang gagawin to, please. Gagaling ka naman eh. As soon as possible, aalis tayo ng bansa para mapagamot ka. Huwag mo namang kunin ang sarili mong buhay. Hayaan mo kaming alagaan ka. Wika ni Tita Bianca na halos nang mamakaawa na. Please naman, anak. I know, I'm sorry, Mama. Hindi ko nagagawin yon. I'm sorry, Juliet. Vince. Tumangulang ako. Patatawarin kita sa ginawa mo sa amin kung magpapagamot ka. Yun na lang ang pambawi mo sa amin, Byron. Oo. Magpapagamot ako. Huwag kang mag-alala.
Magpagaling ka, Byron, kasi magiging ninong ka pa. Lahat kami napabaling kay Vince. Si tita, umangat ang kilay sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Vince? Niyakap agad ako ni Vince mula sa likod. Buntis ng asawa ko. Magiging ina't ama na kami. Nalaglag ang aking panga. Ni hindi pa nga nakukumpirma kung buntis nga talaga ako. Pinangungunahan niya agad ako pero si Byron, ngumisi lang. Pangarap mo yan, Vince. Dapat magpasalamat ka sa akin kasi natupad ang pangarap mo. Sa ngisi ni Byron, napagtanto ko na wala nga siyang gusto sa akin. Nagbigay yun ng ginhawa sa akin kasi wala na rin akong gusto sa kanya. Napagtanto ko na si Vince naman talaga ang para sa akin. Nakumpirma ko na buntis nga ako ng sobrang perfect ng timing. Nagising si Byron, nabuntis naman ako. Parang ipinagkaloob sa amin ng Panginoon ang lahat ng ito. Excited na ako sa magiging future baby natin, Juliet. Ani Vince nang nasa higaan na kami. Yakap-yakap niyang tiyan ko na hindi pa naman klaro ang aking umbok. Babae kaya to? O lalaki? Tanong niya pat nakiliti ako nang halikan niyang tiyan ko. Ano ba yan, Vince? Tumingin siya sa akin. Gusto ko ng malaking pamilya, Juliet. Ayos lang ba kung taon-taon kang mabubuntis? Malulosyang naman ako niyan. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Prinsesang-prinsesa ka palagi sa akin. Tandaan mo yan. Napangiti ako. I love you, Vince. Salamat sa pag-intindi mo sa akin palagi. I love you too, Juliet. And thank you for loving me too. Gumapang siya palapit sa akin para lang maabot ang aking labi. Kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon. Si Byron ay nagtungo na sa ibang bansa kasamang pamilya para sa pagpapagamot. Si Krisa, nag-migrate na sa US. At kami ni Vince, nagsisimula na ng aming pamilya. Lahat ay ibinigay ng Diyos sa amin at wala akong ibang ginawa. Kung hindi ang pasalamatan siya lagi sa buhay na ibinibigay niya sa amin at sa pagbibigay sa amin ng masayang pagsasama bilang mag-asawa. Wakas!